Yun pong nakikita nyong daan na yan ngayon, normal lang po yan sa unang bugso ng snow dito sa amin, dito sa Regina. Kasi nga, parang na-late kami ng halos sa isang buwan, more or less isang buwan, dahil supposedly nung pang October mag-snow, pero kalagitnaan na ng November saka nag-snow, no? So binuhos ng minsanan yung talagang pang isang buwan sana, so hindi nangyari, at minsanang ibinagsak, kaya ganito kakapal at ganito kapangit yung daan. Kaya nga kapag yung sasakyan mo medyo hindi nakaset up for winter, like winter tire, o kaya naman parang all-wheel drive, parang hindi naka all-wheel drive, medyo may hirapan, kaya dapat yung setup ay talagang pang winter talaga. Alright, but anyways, parte yan ng buhay Canada. Yan yung mga kuminsan sabi ng iba na i-enjoy. Yung iba naman sa nakarang vlog natin, di ba? Ito yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit sila umaaray din, kung bakit sila umaalis ng bansa, no? At yung iba nga, talagang lumilipat na, umaalis na dito sa ganitong lugar, tulad ng lugar namin dito sa Regina, gawa nga nung hindi sila sanay sa lamig. At yun yung napag-usapan din natin noong nakararaan, na kung bakit marami sa kanila nagsasabi na parang nakapagod ang Canada, it's because of the weather sometimes, but not all naman, no? Okay, in connection doon sa trabaho, in connection doon sa buhay natin dito sa Canada, nagtatanong yung ilang mga kababayan natin, kasi may napinsin na ata sila doon sa isang vlog natin na may sasabihin daw ako sa inyo with regards to our current na trabaho ko, na parehong part-time na lang yung gagawin, parang ganon. So naalala ko nga, nabanggit ko pala yan sa isang vlog, hindi ko na lang matandaan kung saan ko binanggit yan. But what I know ay talagang pinurso ko yung pagkakaroon ng degree dito sa Canada, at tinapos ko nga yung aking pag-aaral dito sa Canada as a teacher nga. So guro tayo sa Pilipinas, at medyo in-upgrade natin yung ating sarili in becoming a registered or licensed teacher dito sa Canada, no? So ang kainaman kasi kapag permanent resident ka na, ito yung karamihan. Pagdating kasi ng mga kababayan natin dito, ang sinasabi pa nga ng ilan sa mga comment section, pagdating mo ng Canada, hindi ka na mag-improve or whatsoever. Wala na yan, kumbaga hindi na yan magbabago. Kung ano yung trabaho mo nadatnan, yun na yung kumbaga panghabang buhay mo na raw na trabaho. Parang napaka-fierce naman, napaka brutal naman na hindi na magbabago yung trabaho pagdating ng araw. Well, mariin ko po na na syempre hindi ako nag-agree doon sa idea na yon. It's because naniniwala po ako na kapag naging permanent resident ka na, kasi pagdating mo dito, hindi ba, usually ay parang work permit ka, you're not open work permit. Karamihan kasi sa mga kababayan natin dito, including us, ay yung nasa tinatawag nating close work permit, o yung mas kilala kung tawagin natin bilang employer-specific work permit, hindi po ba? At dahil nga sa close tayo, few years ay hindi tayo makagalaw, o kaya naman limited tayo doon sa kung saan yung employer natin during that time, So ganun po ang sistema doon. But once you are, let's say, PR ka na, o kaya naman masasabi natin medyo mas maluwang-luwang na yung inyong gagalawan in terms of trabaho, in terms of opportunities, ay pwede naman. Kaya nga sinasabi ko, mariin kong tinatanggihan, mariin kong pinabubulhanan, o mariin kong itinatanggi talaga. Sinasabi ng mga kababayan natin na kapag nandyan ka sa Canada, parang ito na yung end ng buhay mo or end ng career mo. Kasi kung tagahugas ka ng inodoro, sa time na yon, magiging tagahugas ka ng inodoro parang for life. Yun ang mga comments. So I don't believe in that, no? Ako na lang po ay isang example ng hindi tayo kumbaga nagpatinag doon sa usapin na yon, no? Dahil alam natin darating yung panahon na syempre ikaw ay magiging permanent resident na, magkakaroon ka ng opportunities na bigyan ang sarili mo ng pagkakataon na i-improve naman,
mabibigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na, hindi na lang ito. No? Pwede ka nga mag-part-time ng 2 beses. Kung yun ang nanaisip mo, isang part-time, full-time, o kaya naman isang full-time na lang. Depende sa mga trabaho. Pero po sa mga nagtatanong, in terms of employment, ng mga nakararaan, ay talagang minabuti ko na 2 part-time. Paano nangyari yun? Mabubuhay ka pa ba kung 2 part-time? Yun pa nga ang naging usapan So, yes, I would say na depende yun sa magiging trabaho mo o sa trabaho mo. No? Okay, magbibigay po ako ng halimbawa, no? Sa kalagayan ko ngayon, yes, I am parehong casual sa parehong trabaho sa kasalukuyan. Casual ako sa Catholic schools, and then casual din po ako sa YMCA of Saskatchewan, sa Regina. So, 2 casual, no? So, kung gugustuhin ko na i-full-time yung isa, pwede naman. Kaya lang, naging mabuti sa akin ang YMCA of Regina, kaya minabuti ko na hindi iwan ang YMCA of Regina dahil lahat ng aspect, halos lahat, let's say promotion, lahat ng benefits, benefit package, insurances, and everything, talagang ipinagkaloob po nila sa akin. At marami pang perks, no? Halimbawa, yung anak ko, dadaling ko sa childcare center pagdating ng panahon or next month. Pag dinala ko doon, malaki yung discount para sa akin. Instead na, let's say, $200+, magiging $100+ na lang, magiging 90, something like that. Those are the perks, no? Kaya, marami sila. And then, of course, yung mga tao na nakapalibot sa akin sa trabaho ko sa YMCA, talagang mababait naman sila, wala akong masabi. Including, syempre, yung aking boss, yung aking directress, na talagang very supportive naman professionally and sa well-being ng family, no? So, ganon yung dahilan kung bakit hindi ko maiwan-iwan ang YMCA sa dati kong full-time, no? And ngayon, sige, reveal ko na ako po ay substitute teacher sa Regina Catholic Schools. Pero, being casual ay, kumbaga parang naka-full-time ka na rin Kasi, araw-araw po na may tawag ako para magturo both in high school and elementary schools dito sa Regina Catholic Schools. So, in terms of kitaan, yung iba kasi, halimbawa, yung kita ko sa Catholic schools, kahit ng 2 beses na ako pumasok sa Catholic schools, parang bayad na yung buong isang linggo ko, parang ganon. Pero, syempre, may mga pangarap pa tayo, may mga gusto tayong marating pagdating ng panahon, may mga bagay tayong pinapangarap pa, may mga, syempre, kailangan din natin pagdating ng panahon na gusto nating bilhin or what. Kaya tatrabaho pa rin tayo, gusto nating tumulong, na unang-una na sa family natin, and so on and so forth. Marami. So ganoon yung, I can say, yung laki ng sahod kapag ikaw ay substitute teacher dito sa Canada, lalong-lalo na kapag ikaw ay permanent na. So just waiting for my permanent position. So pinag-prepare ko rin yun. Pero sabi ko nga, natutuwa ako dahil sabi ko nga, almost every day na mayroon kaming tawag, lahat kami. So ibig sabihin, parang naka full time na rin ako dito sa Regina Catholic Schools. It's because they needed talaga ng teacher dito sa division namin. Paano yung isa kong part-time? So yung part-time ko parehong parehong araw. So kapag wala ako sa division, sa Regina Catholic Schools division, pumapasok naman ako sa YMCA. For instance, 4 days akong tatawagan sa, let's say, sa Regina Catholic Schools. Yung 1 day ko naman, yun ang ipapasok ko naman sa YMCA of Regina. And very flexible naman yung aking director doon sa aking schedule, no? So kung gusto kong magtrabaho sa YMCA, magtatrabaho ko. Kung ayoko lang. Kumbaga parang gano'n. Kaya nga, sabi ko, hindi ko maiwan-iwan ang ang YMCA of Regina. It's because of those na napakabait nila sa akin and to my family as well. Kaya ganoon yung sistema ko sa pagtatrabaho ngayon, parehong part-time, pero ang katumbas doon ay triple-triple o doble-doble, kumbaga. So hindi yung talagang part-time na may specific schedule ako sa isang trabaho ko. Ganon din sa isa, kung ayaw ko magtrabaho sa Catholic schools, pwede rin hindi ako tumanggap ng tawag nila. Parang ganon. So, kumbaga, flexible. Very flexible. So, ganon ang kainaman kapag ikaw ay medyo matagal na sa industriya
o ganun ang kainaman kapag ikaw ay matagal na rin na PR kasi o permanent resident, lalong-lalo na kapag citizen ka, kasi mas malaya ka na doon sa pagpili mo ng gugustuhin mong trabaho o mas malaya ka na sa approach ng pagtatrabaho kung ano yung gusto mong marating pagdating ng panahon, no? Kaya, doon sa pagpa-part-time, yung tanong nyo kanina na, Kuya Rod, may kinikita ka pa ba para akong part-time? To be honest po, medyo mas malaki kaysa noong nagpo-full-time po ako kasi nga, sabi ko nga ay mas flexible yung aking mga oras at mas nahahawakan ko yung oras ko. Dati-rate ay meron akong panggabi. Gusto ko rin yun kasi yung mga kasama ko ay mga Filipino din sa restaurant. Kaya lang may baby na kami, kailangan kong asikasuhin at kailangan kong pagtuunan ng pansin. So medyo tinanggal ko muna, nakiusap muna ako doon sa manager namin, doon sa panggabi ko, para nang sa ganon ay mapagtuunan ko naman yung aming baby. So ganun lang po yun, ano? At buti naman ay kaibigan din natin yung bossing natin doon sa panggabi ko. So ibig sabihin, medyo binibless tayo ng mga taong nakapalibot sa atin. So nadadala lahat yan sa pakiusap, nadadala lahat yan sa pakikipagkapwa-tao, no? Yun ang sinasabi natin palagi. So buti na lang at yung mga kaibigan natin doon ay mga kaibigan din natin, mga kapwa din natin, mga Filipino na talagang sobrang babait naman dahil nauunawaan nila yung sitwasyon namin. So kailangan nilang tao, pero sabi ko naman, medyo kailangan ako ng baby ko sa ngayon at magfo-focus muna ako sa baby ko. Kaya kinukuha ko muna ng mga schedule sa aking part-time, usually ay pang umaga, no? Parang pagtuunan ko naman ng pansin yung aking anak, no? So, in terms of doon sa pag-alinlangan ninyo na pagdating ng panahon, parehong part-time. So sa katunayan, kung gugustuhin ko naman na mag full-time na lang o mag-focus na lang sa Regina Catholic Schools, ay po pwede naman at talagang kaya naman talaga. Papasok doon sa sahod, papasok doon sa pangailangan namin as a family, masusustentahan ko na yung aking family kahit na mag-part-time lang po ako dito sa aming part-time job, sa aking casual job as a teacher dito sa division ng Regina Catholic Schools, no? So, ganun lang po ang ibig sabihin nun. Pero, sabi ko nga, binigay ko na sa inyo yung dahilan. Kaya kung sa inyo po na mga nag-a-apply na makarating dito, kung darating kayo as work permit, close work permit, o kaya naman employer-specific work permit, huwag po kayong mag-alala dahil maraming chance. Grab the opportunities kung maging PR na kayo. Grab the blessings na may bibigay sa inyo pagdating ng panahon. Hindi naman po kailangan na habang panahon ay mag-stick ka doon sa trabaho mo. Pero kung nag-i-enjoy ka, why not? Di po ba? Kung malaki ang blessing mo dyan, halimbawa, talagang yun ang gusto mong trabaho, talagang nag-i-enjoy ka sa trabaho na yun, hindi man mo kailangan umalis, no? Ibig sabihin, dito ay para sa mga kababayan lang natin na gusto mag-venture pa sa ibang mas malaking trabaho, siyempre, gustong i-improve pa yung sarili in terms of professionalism, siguro sa workplace, placement, something like that, ay magagawa po ninyo kapag permanent resident na kayo at huwag kayong mag-aalala doon sa mga sinasabi ng ilang mga kababayan natin na habang buhay na yan, joke ka na lang. Kahit na, yun ang sinasabi ko, kahit na mag full time ka ng 2 beses, basta nasasatisfied ka, basta masaya ka doon sa trabaho mo, sa family mo, wala pong problema dyan. No? Nakadepende po sa inyo yan palagi. Yan naman na aking sinasabi palagi din. Ano? So, doon sa kalagayan natin ngayon na 2 full-time jobs, pero magaan para sa akin. Mas magaan kaysa sa mga unang naging trabaho natin. Ano? Dahil talagang more on physical and then brain ang ginagamit. Pero ngayon ay more on brain. Pero okay naman dahil teacher tayo dati sa Philippines at nai-apply natin yung talagang gusto nating profession dito sa Canada, no? So kahit na 2 part-time, sabi nga natin talagang nasusuffice naman. Kung minsan pa nga ang pasok ko na lang sa isang buwan sa aking part-time sa YMCA, kung minsan kalahating araw na lang, no?
Ganon. Pero inaalaw pa rin ako ng employer ko, ng director ko na magtrabaho sa YMCA. Kasi nga, kumbaga, yun nabuo yung relationship namin as a family, parang ganon. At sabi ko nga, sana makahanap din kayo ng mga ganong employer pagdating ng panahon na talagang magbibigay sa inyo ng opportunity na makapagtrabaho sa gusto ninyo, na talagang nasasatisfied naman ang bawat isa, no? So, yun lang po yung pag-uusap natin sa kasalukuyan, na hindi ko mo dalawang part-time job yung trabaho mo ay talagang patayan na, no? Hindi ko mo nandyan ka sa trabaho mo ngayon, o pagdating mo dito, isa lang trabaho mo, o pagdating mo dito, close work permit ka, hindi ka na makapag-improve. Hindi po totoo yun, no? Maraming opportunities, maraming opportunities na po pwede nyong i-venture pagdating po ng panahon. Napakaraming blessings ang pwede ninyong i-grasp o kunin pagdating ng panahon. Hindi lang po isa, no? Nasa sa inyo na po yan if you want to improve yourself. Nasa sa inyo na po yan if you want to improve the status of your family, no? So, nasa sa inyo po yan, ano? Kahit na anong larangan, kahit na anong trabaho, basta yan po ay marangal, kahit na yan po ay sinasabi ng ilan na mababa sa tingin nila, as long as na nag-i-enjoy ka, wala pong problema dun. Hindi po sila yung tatrabaho, ikaw, diba? As long as na nag-i-enjoy ka sa trabaho mo, as long as napapakain mo yung family mo sa magandang pamamaraan, no? Na ikaw ay talagang satisfied naman at sila ay satisfied din. Siyempre, unang-una yung kita, no? Ganun lang po yan, no? So, sige po, malapit na po ako sa bahay namin at napagkwentuhan lang po natin ito dahil sa mga comments ng ilang mga kababayan natin, and hopefully ay magkaroon kayo ng inspirasyon sa mga pinag-usapan natin sa kasalukuyan, and I hope nag-enjoy po kayo sa tour natin ngayon dahil pinakita ko sa inyo yung kalagayan namin dito. Nag-i-enjoy ako, sa totoo lang. So, kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam!